Roma 4:11-25. Hindi nanghina si Abraham sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may 100 taon na noon, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos, at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Ngayon, hindi lamang dahil sa kanya isinulat ang salitang sa kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin ng mga sumasampalataya sa kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Ang buhay na pinagpala. Ang buhay na pinagpala ay buhay na patay sa sarili, ngunit buhay dahil pinananahanan ng Diyos. Tinanggap ni Abraham na siya at si Sarah ay kapwa tulad sa patay na. Ngunit siya ay sumampalataya sa pangako ng Diyos at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos na siya at si Sarah ay magkaanak. Ang pananampalatayang gaya ng kay Abraham ay ibinigay din ng Diyos sa atin sa kanyang salita. Sinasabi sa atin ng salita, "Ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus." Tayo ay kasama ni Jesus noong siya ay namatay sa krus, noong siya ay inilibing, binuhay na muli, iniakyat at iniluklok ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, si Jesus ay nananahan sa atin, kaya tayo ay may buhay na walang hanggan. Paano natin matatamasa ang mga pagpapalang ito? Tangi sa pamamagitan ng pananampalataya.